Habang ito pong si Duterte, si Digong ay mukhang nag-iiba ang tono at ihip ng hangin, abay nagpaliwanag pa siya na or may bago siyang pahayag na kuno ay patuloy niyang sinusuportahan ang presidente. Wala na kasi daw choice etong si Duterte. Kaya hayan, kahit napakaraming akusasyon sa nasa Malacanang ay mukhang binawi niya ito at nagpapakita pa rin daw ng suporta. Siguro umaasa pa rin etong si Digong na kahit papano ay makakatulong etong nasa Malacanang para sa kanyang kaso sa ICC. Pero wag ka, astig etong anak ni Digong. Lalong dumarami po yung mga patutsada at akusasyon niya sa nasa Malacanang. Sige, pagpatuloy mo yan. Dahil totoo naman, nga sa bawat akusasyon nyo sa isa't isa, posibleng totoo yung mga yan. Diba nung sabi, abay napakatagal ng issue neto, pero yun nga, 20 per kilo na bigas daw, pinakamalaking scam dito sa ating bansa. Sabi po yan, natong si Baste, Davao City Mayor Sebastian Duterte says, President Ferdinand Marcos Jr.'s campaign promise of lowering the price of rice to 20 per kilo is the biggest scam. Totoo. Napakaraming napaniwala. Yung tipong karamihan siguro sa mga bumoto kay Marcos Jr., isa doon sa kanilang inasahan ay yung magiging 20 per kilo na bigas. Yun talaga sigurado ang isa sa dahilan. Kaya kahit papano, marami ang sumuporta dito sa Unity Team at kay Marcos Jr. nga. Hindi nila inisip man lang na yung sinasabi natong si Marcos Jr. ay napaka-imposible. At yun nga, bukod sa pangakong unity, napaka-vague yung kanilang mga plataforma, yung 20 per kilo na bigas ay talagang nakakatawa. Talaga pong nakakatawa. Dahil noong mga panahon ng election, napakalayo sa 20 per kilo ang presyo ng bigas. At yun nga, ngayon po ay lalong tumataas ang presyo ng bigas. Pataas ng pataas. Alam po natin yan dahil tayo po ay merong negosyo na bigasan dito sa aming probinsya. Anyway, sabi niya, alam mo ano yung nakakatawa? Yung kasinungalingan, bigas sa halagang 20. Scam yan. Okay. Maganda na nanggagaling sa isang sinungaling din yung paratang na sinungaling ang nasa Malacanang. Kasi 'di ba? It takes one to know one. So kilalang-kilala nila ang bawat isa dahil napakaraming baho or maraming common sa kanila eh. Lalo na po sa mga baho, lalo na po sa mga katiwalian na ginagawa na itong dalawang pamilyang ito. Yun lang. Dito ka tumama talaga eh. Inakusahan mong sinungaling yung nasa Malacanang dahil alam mo sa sarili mo. Dahil alam mo rin na sinungaling ka. Ulitin natin madali yang malaman dahil ganon ka rin. Ang sabi niya pa dito, scam nga daw yon. Kung akala nyo, kaya ninyong paglaruan ng mga tao dahil nasa pwesto at may kapangyarihan kayo, tandaan nyo, may karma din yan. You see? Pareho kayo, kinakarma rin po ang iyong pamilya ngayon sa dami ng kinasasangkutan na kontrobersya, pati syempre si Sara Duterte. At syempre, hindi rin titigil yung mga taong dapat bumusisi sa iyong pondo na napakalaki nung panahon ng ama mo, yung allocation mo na naku po, bilyon-bilyon talaga. Ang ibig sabihin neto, pareho kayong nasa kapangyarihan, pareho kayong nang aabuso, at pareho kayong nanloloko ng mga constituents, mga kababayan natin. Abay, kung titignan niyo po napakaraming mga taga Davao ngayon na ang akala or matindi sambahin etong mga Duterte at matinding napaniwala sa mga kasinungalingan nga netong mga Duterte na kuno ay sila yung pinakamaunlad na syudad at marami pang ibang positibong bagay dyan sa Davao City na kung titignan natin, kabaliktaran. Di ba?